exciting dito. Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever, XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka na mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpilan ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Exciting time, mga katropa. Ganap na pong 11 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balita-balitang lokal, mga vendor sa Old Public Market sa Bunuan Street nananawagan ng tulong matapos masunugan kahapon. Pero mga sunog na mga tabi. Sunog pa rin yung tabi. Opo, yung mga katabi namin, nataranta na rin, wala na rin. Samantala, ilang pamilya nasunugan sa Barangay Bagong Sikat, binalikan ang mga gamit na pwede pang mapakinabangan sa lugar, habang isang bahay muntikan masunog kahapon ng umaga. Nakita namin yung anong tawag yan, yung artal na nag-aapoy. Bureau of Fire Protection, 2 ang tinitingnang anggulo na pinagsimula ng sunog naman sa Barangay Bagong Sikat. So yung una pong tinitignan natin is pag-spark, kuryente ng poste. Isang isang anggulo naman po na base sa witness po natin ay nakita niya po na umuusok sa loob ng bahay. Sa balitang regional, 6 na grade 12 students pinaputukan matapos mag-doorbell sa Batangas. Sa balitang nasyonal, dambuhalang barko ng China muling namataan sa West Philippine Sea. Sa balitang international, Spain inanunsyo ang paghawad ng legal status sa 500k undocumented migrants. Sa atin naman pong balitang showbiz, Grammy Award winning reggae drummer na si Sly Dunbar pumanaw na sa edad na 73.
Sa balitang sports, sa France, iginagalit ang pagpapakalat ng ice agents sa Winter Olympics. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-29 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyo magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Sarad. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang lukan. Bumalik sa lugar ang ilang pamilyang nasunugan sa bahagi po ng Liberty Quezon sa barangay Bagong Sikat dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Matatandaan po, Martes ng hapon na Enero 27, tinupok ng apoy ang nasa 7 kabahayan. Walang naisalbang gamit ang mga nasunugan. Humihingi ng tulong ang nasa 7 pamilya para sa kanilang pagsisimulang muli. Walang salba. Ito na lang po yung natirang mag-isa. Nanay, ano pa pala natin, nanay? Ano po kami? Opo. Tulungan niyo po kami. Wala na kaming matirahan. Paano ng pag-aaral ng mga bata? Paano na kami magsisimula nito? Mga kabayan, mga katropa, tinig po ng isa sa mga nasunugan dyan sa barangay Bagong Sikat. Samantala, kaugnay po niyan, 2 anggulo ngayon ang tinitingnang naging sanhi ng sunog sa bahagi ng Liberty Quezon, barangay Bagong Sikat nitong Martes ng hapon. Ayon po yan kay Fire Officer 3 Raymond Hortiliano ng Bureau of Fire Protection dito sa lungsod ng Puerto Princesa. May napansin umanong may biglang tumulo na baga mula sa poste ng kuryente. Pangalawa, ang usok na nakita umano mula sa kortina ng isang bahay. Wala pang eksaktong halaga ang naging pinsala sa sunog mula sa 7 kabahayan. Habang patuloy naman ang panawagan ng Bureau of Fire Protection sa publiko na dobleng pag-iingat upang makaiwas sa anumang insidente ng sunog. So, yung una pong tinitignan natin yung pag-isar kuryente ng sa poste na malapit dun sa bahay. Nagkaroon po ng short circuit po dun sa poste. Nasunog po yung rubber na nakabalot po sa wire po natin at bumabagsak po doon sa bahay. Base po yun sa statement po ng natin, ng witness. At yung isang anggulo naman po na base sa witness po natin ay nakita niya po na umuusok sa loob ng bahay. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang tinig ni Fire Officer 3 Raymond Hortiliano, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Gaya po, o dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap, tulad po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina.
Kaya katropa, subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express, balita sa umaga. Samantala, nataranta muli ang mga residente ng barangay Bagong Sikat matapos muntikan ng masunog ang isang bahay pasado alas 9 ng kahapon ng umaga, January 28, 2026. Humigit 7 bahay lamang ang pagitan mula sa mga nasunog na bahay kahapon. Ayon sa unang nakakita na si Rainer Jimenez, residente sa lugar, napansin ito na may makapal na usok mula sa kisame ng bahay. Kaya humingi agad ito ng tulong para mapasok ang bahay na nakakandado ang gate nang mangyari ang insidente. Upang mapasok ang bahay, sinira ng mga residente ang kandado at nalamang nanggagaling ang makapal na usok mula sa extension wire na katabi ng altar. Agad gumamit ng mga fire extinguisher ang mga residente na mula kay Jimenez dahilan hindi na lumala ang sunog. Pagdating ng BFP sa lugar ay nagsagawa na lamang ng investigasyon matapos makontrol na ang pinagmulan ng sunog. Samantala, nagpasalamat si Ginoong Julito Elma Jr. dahil hindi tuluyang natupok ng apoy ang kanyang bahay. Paalala ng BFP sa publiko na dublihin ang pag-iingat upang makaiwas anumang insidente ng sunog. Pagdating sa taas, anong nakita niyo doon, sir? Ayun, nakita namin yung nakita namin yung anong tawag yan, yung artal na nag-aapoy, yun, nang may apoy. Anong meron doon sa sir? Yung umapoy na yun, yung ilaw, o wala na kami nakita doon, basta apoy na. Siguro, sir, sa tingin ko lang, mayroon talaga kasi tayo mga Katoliko, mahilig tayo sa ganyan. May ilaw sabi ko nga, yung ilaw na yan, kapag nagagalaw-galaw, ibig sabihin hindi pa yan siya pundi. Kapag nag-steady na yan siya, sir, pundi na yan. Tinig po ni Rainer Jimenez, residente sa lugar, unang nakapansin sa muntikang sunog at may-ari ng bahay na si Ginoong Elmar Jr. sa barangay Bagong Sikat. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa mga lahat ng butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express, balita sa umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, balitang sunog pa rin. Tinupok naman ng apoy ang Old Public Market sa Bunuan Road dito sa lungsod ng Puerto Princesa bandang alas 12:15 ng tanghali kahapon, Enero 28. Ayon po sa mga nagtitinda sa lumang pamilihan, mabilis na kumalat ang apoy na pinaniniwalaang umpisa sa isang pwesto doon. Mayroon din umano nga may nakapansin na mayroong biglang tumalsik na parang nag-spark mula naman sa kuryente. Ang ilang nagtitinda ay bigla na lamang mayroong styrofoam na nasunog sa kanilang harapang pwesto. Dahil sa sobrang lakas di muna ng hangin kahapon, nakatawid pa sa kabilang gusali ang apoy, partikular na sa Jacinto Building. Maraming nasunog na mga gulay at mga prutas sa loob ng pamilihan, hindi rin nakaligtas ang ilang nakaparadang sasakyan sa labas ng pamilihan. Sa pinakahuling update kahapon, walang naitalang nasawi o nasaktan sa naturang insidente. Nananawagan naman ngayon ng tulong ang mga manininda na naapektuhan ng nangyaring sunog. Hindi ko alam. Pero nakita niyo po, dito yung styro sunog na. Pero mga sunog na mga sabi. Sunog pa rin yung Opo, yung mga katabi namin, nataranta na rin, wala na rin. Wala talagang mga naisalba. Buwan na palabas. Takbuhan na. Opo. Oo. At sa tansay nyo, sir, gaano lang kabilis nilamon ng apoy yung hanay po ninyo, yung mga tindahang katabi ninyo? Mga siguro mga 10 minutes. 10 minutes? 10 minuto lang po? 10 minutes. Oo. Ganun na. Ganun lang po talaga kabilis. Ano kasi yan, walis talaga. Mga kabayan, mga katropa, ilan lang po sa mga tinig ng ilang mga nagtitinda dyan sa Old Public Market matapos ang mangyari ang sunog sa pamilyang bayan. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa niya ng Vision X Plus Soft Gel Capsule.
May kakayahan po ito upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin at ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Balitang Buka. Samantala, motorista sa Nara, Palawan, patay matapos mabangga sa poste ng solar light. Katropa natin sa balita, Ray Ilgaran. Report. Dead on arrival ang isang motorista sa Barangay Sandoval, Nara, Palawan matapos kasi itong mabangga sa poste ng solar light kamakailan gamit ang motorsiklong Honda XRM 125 na kulay itim. Kinilala lamang itong si Alas Andy, 40 anyos, may asawa na pawang residente sa naturang barangay na kung saan ayon sa mga otoridad na habang binabaybay ng driver ang lansangan ay nawalan ito ng kontrol sa manobela dahil na rin sa madulas sa kalsada kung kaya't nabangga ito sa poste na solar light dahil rito nagtamo ng matinding pinsala. Samantala, agad namang sinugod sa pagamutan ang motorista, subalit dineklara itong dead on arrival ng mga attending physician dahil na rin sa mga tinamo. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape dahil ito merong mga siyangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santong Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Gran XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, mga motorsiklong nakitaan naman ng paglabag sa batas trapiko at nakaimbak sa opisina di mano ng Traffic Management Group sa bayan ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Report. Naimbak sa tanggapan ng Traffic Management El Nido ang mga motorsiklong nakitaan ng paglabag. Nabatid na karamihan sa naging paglabag ay ang road obstruction at illegal parking. Nasa 17 mga motorsiklo ang naabutang nakakadena pa at hinihintay na matubos ng mga may-ari nito habang ilang mga kolorom na motorcycles din ang nasamsam ng mga traffic enforcers ng bayan. Nabatid na may mga posting areas na rin ng mga enforcers sa sentrong bahagi ng bayan upang masiguro ang kaayusan sa mga pangunahing kalsada ng bayan. Samantala, ikinatuwa naman ng nasabing tanggapan ang bumababang bilang ng kanilang mga nahuhuling hindi nagsusuot ng helmet habang patuloy ang panawagan ng mga traffic enforcers na sundin lamang ang batas trapiko upang iwas kompromiso. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, humigit kumulang na 6,000 na bilang ng mga buhaya sa Palawan. 70% umano nito ay nasa sa bayan ng Balabak. Base na rin sa isinagawang survey. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Base na rin sa ibinahaging update ni isang Guniang Bayan member Isberoli Roy Reyes sa bayan ng Balabak, Palawan na patuloy umunong umuusad ang usapin kaugnay sa mga buhaya sa kanilang bayan. Isa si Isberoli sa mga dumalo sa isanagawang committee meeting ng isang Guniang Panlalawigan ng paksa sa nasabing pagpupulong kaugnay sa mga buhaya. Ayon na rin umano sa datos na inilahad at base na rin sa isinagawang pag-aaral sa mga buhaya sa Palawan ay nasa humigit kumulang 6,000 ang bilang nito sa buong lalawigan at 70% ng bilang nito ay nasa bayan ng Balabak. At base pa sa isang survey na isinagawa nitong taong 2023 sa bayan ng Balabak, mayroong 3,000 na bilang ng mga buhaya ang naninirahan sa ilog ng Barangay Bugsoka at ang iba ay nasa iba't ibang ilog sa nasabing bayan. Sa ngayon ay panigurado umanong mas dumami pa ang bilang nito dahil na rin sa breeding season na mayroon ang mga nasabing hayop. Matatandang 2 ang naitalang nasawi dulot ng pag-atake ng buhaya sa bayan ng Balabak nitong taong 2025 at taong 2026. Isa rin umano sa mga naisip na solusyon
kaugnay rito ay ang pag-alis sa mga buhaya malayo sa tirahan ng mga tao. Posible rin umanong maghanap ng isang lugar at gagawing crocodile farm at doon ilalagay ang mga buhayang makukuha sa bayan ng Balabac na pwedeng maging tourist attraction. Kaugnay nito, makakatanggap rin umano ng financial assistance ang mga pamilya na nabiktima ng buhaya. Samantala, ang usapin kaugnay umano rito ay hindi pa tapos at nagsisimula pa lamang upang mabigyan ng solusyon ang kinakaharap na problema ng mga naninirahan sa bayan ng Balabac. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputi ng inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap Santon Soap. Nabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, mga motorsiklong idinisenyo naman para di mo sa drag race na nahuli ng anti-crime, pwede na umanong pisunin. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Maaari na umanong pisunin ang mga motorsiklong nahuli ng Anti-Crime Task Force na idinisenyo para sa drug racing ayon kay Anti-Crime Head Richard Ligad. Ngunit hindi ito ganun kadali dahil kailangan umano itong dumaan sa proseso at dokumento. Ayon kay Ligad, nakakaperwisyo ang mga motorsiklong may ingay tambutsyo, kaya naman mainam na lahat ng mga ito ay mahuli. Liban pa rito, ilan sa kanilang mga nahuli na pang drug race na motorsiklo ay walang mga ilaw na maaaring maaksidente ng mga motorista na nag-iingat naman sa pagmamaneho. Kaya naman panawagan ni Ligad sa mga motorista na sumunod na lamang sa mga batas upang maging sila ay hindi maperwisyo sa kalsada. Yan ang balitang atin sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito'y merong mga sagap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka ginamot ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Balitang regional. Samantala, mahigit 26 million pesos na halaga ng marijuana na recover sa Tinglayan, Kalinga. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Live report. Na-recover ng mga otoridad ang mga sako na naglalaman ng hiningi-nalaang marijuana bricks sa isang liblib na lugar sa Sitio Tanggilig, Barangay Upper Bangad, Tinglayan, Kalinga. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mga inabandonang sako, kaya agad na nagsagawa ng verifikasyon ng mga tauhan ng Tinglayan Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company ng Kalinga Provincial Office. Sa kanilang pagresponde, natagpuan ang mga sako na naglalaman ng 217 marijuana bricks na may kabuuang timbang na humigit kumulang 217 kilos at tinatay ang halaga ng mahigit 26 million pesos. Pinaniniwala ang iniwan ng mga responsable ang illegal na droga sa nasabing lugar upang maiwasan ang pagkakadiskubre. Isinagawa ang kaukulang inventory sa lugar habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga responsable at posibleng drug network na kumikilos sa Cordillera Administrative Region at mga karatig lugar. Yan ang balitang atid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes12 and Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka na gumanda ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Bem Paredes Conde, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin 6:32 na po ng umaga. Karagdagang balitang regional pa rin. Nananawagan naman ang mga residente ng Barangay San Teodoro laban sa Time Ceramic na suspindihin ang permit to operate ng naturang kumpanya na matatagpuan sa Barangay Hilerang, Kawayan dahil sa umunay matinding ingay, makapal na usok at mabahong amoy na nagmumula sa kanilang generator sets. Ayon po sa reklamo na ipinost sa social media at ipinadala sa barangay, ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga generator ay nagdudulot ng matinding ingay, lalo na sa gabi na nakakaapekto sa pahinga at kalusugan ng mga residente. Iniulat din ang pagkalat ng maitim na usok at masangsang na amoy na nagdudulot naman umano ng paghirap sa paghinga, pagkahilo, ubo at pagsusuka, lalo na sa mga bata at mga matatanda. Ilan din po sa mga residente ang nagpakita ng medical records na nagpapatunay
ng respiratory infections habang may isang pamilya na gumastos ng halos 27,000 sa pagpapagabot sa kanilang anak. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin munong pahayag ang Times Ceramic kaugnay sa naturang issue. Express Balita sa Umaga. Samantala, maswerteng nakaligtas ang 6 na grade 12 students matapos ang mga itong paulanan ng bala ng nag-iisang gunman sa Barangay Maruay, Lipa City, Batangas nitong Lunes. Sa report ng Lipa City Police, ang mga estudyante na lula ng bihikulo ang dumating sa lugar kung saan isa sa mga ito ang nakatuwa ang mag-doorbell sa bahay ng sospek. Dahil dito ay nairita ang sospek na biglang lumabas ng kanyang tahanan na may bitbit na armas at pinunteriya ng pagpapaputok ang bihikulo ng mga estudyante. Mabilis namang umalayas ang mga estudyante na maswerteng walang nasugatan sa nasabing insidente. At pagka-uwi sa kanilang mga tahanan ay agad ang mga itong nagsumbong sa kanilang mga magulang. Inireport naman ng mga ito ang pangyayari sa pulisya na mabilis na nagsagawa ng follow-up operation at inaresto ang sospek. Nasamsa mula sa sospek na nahaharap sa kasong kriminal ang isang Optimus Caliber 45 pistol na may standard na magazine at mga bala. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman po ang balitang nasyonal, muling namataan ang China Coast Guard 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China sa bahagi po ng West Philippine Sea. Base po yan sa monitoring ng US Maritime Expert. Ito ang unang pagkakataong nakita ang dambuhalang barko ng China sa lugar makalipas ang halos isang taon na. Ayon naman kay US Maritime Expert Ray Powell, nagsasagawa pa ang Chinese Coast Guard vessel ng intrusive patrol sa may Central Vietnam. Nakauna-unahang deployment ng barko sa timog ng Hainan Island simula pa noong Hulyo taong 2025. Saka ito dumaan sa distansyang 74 kilometer malapit sa bayan ng Itbayat sa probinsya ng Batanes noong araw na Linggo. Panandalian lamang na natili ang dambuhalang barko sa lugar bago bumalik pa kanlurang direksyon. Nitong umaga naman po ng Martes, namataang halos pabalik na ang Chinese Coast Guard vessel sa Hainan Island. Matatandaan, huling namataan ang monster ship ng China sa Panatag o Scarborough Shoal noong Pebrero ng nakalipas na taon. At ayon pa kay Powell, nananatiling tahimik ang barko noong 2025 at posibleng namamalaging malapit lamang sa coastline ng bansang China. Express Balita sa Umaga. Samantala, ipinag-utos ng mga hukom ng International Criminal Court ang espesyal na medical accommodation para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 4 na araw na confirmation of charges hearing sa Pebrero 23, 24, 26 at 27, 2026. Ayon sa kautusan ng Pre-Trial Chamber 1, lilimitahan sa 3 oras bawat araw ang pagdinig at magkakaroon ng oras-oras na pahinga upang mabawasan ang pisikal na pagod ng dating Pangulo, batay sa rekomendasyon ng mga doktor ng ICC Detention Center. Binigyang diin ng mga hukom ang prinsipyo ng katarungan at pagkakapantay-pantay ng bawat panig, kaya mas mahabang oras ang inilaan sa depensa. Ang depensa ay bibigyan ng 3 oras at 30 minutong presentasyon kumpara sa 2 oras at 30 minuto para sa prosecution, habang ang kinatawan ng mga biktima ay may 1 oras at 30 minuto at lahat ng panig ay may tig 30 minutong opening at closing statements. Subalit ayon sa ICC, maaari pang baguhin ang schedule depende sa takbo ng pagdinig at maaaring magsimula agad ang susunod na presentasyon kung may matatapos ng mas maaga. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa ating naman po ang balita mula sa labas ng ating bansa. Nagbanta si US President Donald Trump na wawakasan ng Amerika ang pagsuporta sa Iraq sakaling muling magwagi si dating Prime Minister Noor al-Maliki.
Nitong Martes, Enero 27, nakatakda sanang maghalal ng Pangulo ang Parliament ng Iraq. Subalit na antala ang botohan matapos hindi magkasundo sa tatakbong presidential candidate. Si Maliki na may koneksyon sa Iran ang pinili ng Alliance of Shia-led Parties bilang nominee para maging punong ministro. Subalit nagbabala si Trump na maling desisyon na piliin si Maliki dahil noong nakalipas sa pamumuno umano nito, nalugmok sa kahirapan at naging ganap na magulo ang bansang Iraq. Matatandaan na nanungkulan si Maliki bilang Prime Minister ng Iraq sa pagitan ng taong 2006 hanggang 2014 na minarkahan ng sectarian violence at bumaba sa pwesto matapos masakop ng Islamic State ang malaking parte ng bansa. Express. Balita sa umaga. Balita sa international. Samantala, inununsyo ng Spain ang paggawad ng legal status sa kalahating milyong hindi dokumentadong migrante. Layunin ng naturang hakbang na mabawasan ang labor exploitation sa underground economy ng Spain. Ayon kay Spain Immigration Minister Elma Saiz, isa itong makasaysayang araw para sa kanilang bansa at sinabing kanilang papalakasin ang migration model na nakabasis sa mga karapatang pantao at akma sa paglago ng ekonomiya at pagkakaisa ng lipunan. Aniya, kailangan ang bagong hakbang para tugunan ang realidad sa mga lansangan at magbibinipisyo sa ekonomiya ng kanilang bansa. Express. Balita sa umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, alas 6:40 na po ng umaga. Alamin naman po natin ang magiging taya ng panahon ngayong pong araw ng Huwebes. Mula sa ating pong DOST Pag-asa, makakasama naman po natin si Ma'am Chanel Dominguez. XFM Weather Update. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, January 29, 2026. Malamig na panahon pa rin ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa patuloy na pag-iral nitong northeast monsoon dito sa may Luzon at Visayas. Samantala, para naman sa mga kababayan natin dito sa may Mindanao, inaasahan po natin mga localized thunderstorm ang posible magdala ng mga pag-ulan sa kanila, lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng pag-iral nitong northeast monsoon or amihan natin, makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, Aurora, pati na rin dito sa may Quezon. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 21 to 30 degrees Celsius, Lawag, 21 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 21 to 29 degrees Celsius, Baguio, 13 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 20 to 28 degrees Celsius, at Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon naman ang ating aasahan. Pero magkaiba lang yung weather system na inaasahan natin na posible magdala ng mga pag-ulan sa kanila. Dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte at kabuuan ng Mindanao, maaliwalas na panahon ang aasahan, bahagya hanggang sa maulap na papawirin. Pero asahan po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Dahil ito po mga localized thunderstorm, posible pa rin po ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So tutok po tayo sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil sa mga thunderstorm advisory. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa may Palawan, dulot naman ng northeast monsoon, makakaranas sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains.
Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. Cebu, 23 to 30 degrees Celsius. For Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa Northern Luzon, dulot na rin ng bugso ng ating northeast monsoon or amihan dahil posible pa rin po yung matataas na alon. Ang sunrise mamaya ay 6:25 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:54 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.tost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shadel Dominguez po at magandang umaga. Samantala, pumanaw na si two-time Grammy Award-winning reggae drummer Sly Dunbar sa edad na 73. Kinumpirma ito ng kanyang asawa na si Telma, subalit hindi na nagbigay pa ng anumang detalye. Naging drummer siya sa ilang mga kanta ni Bob Marley at Bob Dylan na naging bahagi ng reggae band na Sly and Robbie. Si Dunbar at bassist Robbie Shakespeare o Sly and Robbie ay kilala din bilang The Ready Twins, ay tumugtog ng reggae classics ng Black Uhuru, Jimmy Cliff at Peter Tosh. Nominado si Dunbar ng 13 na beses kung saan dalawa ito ang naipanalo niya, kabilang na ang kantang Anthem ng Black Uhuru para sa Best Reggae Recording noong 1985 at kantang Friends ng Sly and Robbie na nagwagi ng Best Reggae Album noong 1999. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang ikapito ng umaga sa atin naman po ang balitang pampalakasan. Ikinagalit ng mga mamamayan ng bansang France ang pagpapakalat ng Immigration and Customs Enforcement o ICE agent na tutulong din muna sa US security operations sa nalalapit na Winter Olympics sa susunod na buwan. Dahil dito ay hinikayat ng mga mambabatas si Italian Prime Minister Giorgia Meloni na mamagitan para hindi matuloy ang pagpapakalat ng mga ICE agents. Ikinababahala nila kasi na baka mangyari sa kanila ang dalawang insidente ng pamamaril ng ICE agents sa Minneapolis. Paliwanag naman ni Department of Homeland Security spokesperson Tricia McLaughlin na magbibigay lamang ng seguridad ang mga ICE agents. Magsisimula kasi ang Winter Olympics mula February 6 hanggang February 22 na host ay ang Milan at ang Cortina d'Ampezzo. Alas 6:46 ng umaga, mga kababayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Kasarad. Mga katropa, mga kababayan, maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas! Express Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan.
bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!